Mabuti ang puso ng aking anak. Kahit na may dugo siyang aswang. Yan ang sandata niya para matalo niya ang kadilimang bumabalot sa pagkatao niya. Nagkakamali ka, Macario. Dahil ang pagiging aswang ay wala ng lunas. Siguro nga, napapasunod mo sa ngayon ang anak-anakan mong aswang. Pero darating ang panahon, lalabas din ang kasamaang nasa kanyang dugo at pagkatao. Kaya habang bata pa lamang siya, dapat na siyang mamatay upang hindi na siya makapanakit pa ng ibang tao. Mabilis ang naging pagtakbo ni Macario dahil hinahabol sila ng mga tao sa baryo. Nais nilang paslangin ang kanyang anak na si Aidan dahil sa paniniwala nila na ang sanggol na ito ay isang aswang. Nauna na nilang pinatay ang ina ng sanggol na si Susana, ang asawa ni Macario, kaya hindi siya papayag na pati ang sanggol na ito ay kanilang paslangin din. Tumigil ka, Macario! Huwag mong itakas sa bata! Hindi mo anak ang batang yan! Aswang ang ama ng batang yan! Ako ang ama ng batang to, kaya wala kayong karapatan na saktan siya. Paano magiging anak mo ang batang yan? Nung nabuntis ang asawa mo si Susana, nasa Maynila ka. Nakakatiyak kami na hindi mo anak ang batang yan, kaya ibigay mo na siya sa amin. Para ano? Para magawa niyong saktan ng sanggol na ito, Lolo Landing? Anak ko man ito o hindi, hindi ko siya ibibigay sa inyo. Dahil akin ang sanggol na ito, palalakihin ko siya na ako ang kikilalanin niyang ama. Nababaliw ka na, Macario. Anak ng aswang ang sanggol na yan. Tapos gusto pang buhayin. Dahil ang sanggol na ito ang mag-iiganti sa mga tao sa ginawa niyong pagpatay sa nanay niya. Walang kasalanan sa inyo si Susana, pero pinatay niyo siya. Nagawa lang namin yon para hindi na kumalat ang lahi ng mga aswang sa baryong ito. Pinagsamantalaan siya ng aswang nung nasa Maynila ka, kaya siya nabuntis. Maniwala ka sa amin, Macario. Dahil kaming naririto sa baryo, ang saksi sa mga pangyayari. Kaya ang batang yan ay anak ng isang aswang. Kaya hindi siya dapat mabuhay. Hindi ka ba nagtataka? Nasunog na ang katawan ng asawa mo. Pero ang batang yan, ni Galos ay wala man lang tinamo. Samantalang magkasama silang dalawa. Patunay lamang yan na isa talaga siyang aswang. Isang kampon ng kadiliman. Wala nang lugar pa na matatakbuhan si Macario. Nasukol na siya ng taong bayan. Napapaligiran na siya ng mga ito. Bawat isa sa kanila ay may sulong daladala habang nakapalibot sa kanya at sa sanggol. Wala ka na mapupuntahan pa, Macario. Isuko mo na ang sanggol. Kung ayaw mong pati ikaw, ay paslangin din namin. Hindi ko ibibigay sa inyo sa sanggol na ito. Kahit pa napatayin niyo pa ako. Kung ganon, ikaw na ang humingi ng sarili mong kamatayan. Pagkatapos na magsalita ni Lolo Nanding, sumenya siya sa kanyang mga kasama na unti-unting lumapit kay Macario. Sinunod naman yun ng mga taong naroroon. Si Macario naman ay labis na ang pagkataranta ng mga sandaling yun. Ilang dipa na lamang ang layo ng mga tao mula sa kinaroroonan ng mag-ama. Walang ano-ano'y umiyak ng malakas ang sanggol. Tila nararamdaman din ng bata ang panganib na kanilang kinakaharap. Shh! Tahan na anak. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka mag-alala. Makakatakas din tayo sa mga taong nais na manakit sa'yo. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi inasahan ng lahat. Kasabay ng malakas na iyak ng sanggol na si Aidan ay ang unti-unting paghaba ng kanyang buhok. Dahil doon ay natigilan ang lahat ng mga lalaking nais lumapit kay Macario. Nahintakutan sila sa kababalaghang nagaganap sa sanggol. Maging si Macario ay hindi makapaniwala sa nangyayaring yun sa sanggol na kanyang hawak. Ano nangyayari sa iyo, anak? Bakit tumahaba ang buhok mo? Anak ka nga ng nanay mo sa isang aswang dahil may ganyang kang kakayahan. O ano? Nakita mo na, Macario? May dugon demonyo talaga ang batang yan. Kaya ibigay mo na siya sa akin. Hindi ko pa din siya ibibigay sa inyo. Isa lamang siyang sanggol na hindi pa alam ang kanyang ginagawa. Kung hindi mo siya ibibigay sa akin, maaaring mamatay ang lahat ng mga kababaryo natin. Dahil tiyak, mag-aasik ng lagim ang sanggol na yan. Huwag niyo agad siyang husgahan.
Isa lamang siyang sanggol, hindi niyo ba nakikita? Wala ba kayong mga mata? Hindi ko kayang ibigay sa inyo ang sanggol na ito. Para patayin niyo lamang. Nang sandaling yon, patuloy sa paghaba ang buhok ng sanggol na si Aidan. Dahil sa pangyayaring yon, ay unti-unting napaurong ang mga kalalakihan na tumutugi sa kanila. Nagsitakbuhan sila sa iba't ibang direksyon dahil tila may buhay na gumagalaw ang humahabang buhok ng sanggol. Kahit saan sila magpunta, sinusundan sila ng buhok hanggang sa pumulupot ang mga gumagalaw na buhok sa mga taong inabutan nito. Mahigpit ang pagkakapulupot ng buhok hanggang sa mawalan sila ng buhay. Isa na nga rito ang anak ni Lolo Nanding na si Ronnie na kasamang tumugis kay Macario. Nangingilabot man sa nasasaksihan si Macario, ay pinili niyang wag bitiwan ang sanggol ng mga oras na yon. Dahil ang sanggol ang tanging makatutulong sa kanya para hindi rin siya magawang saktan at patayin ng mga taong galit na galit sa kanya. Dahil sa pagtatanggol niya sa bata. Ganyan nga anak, ipakita mo yung natatanging kakayahan para malipol silang lahat ng nais manakit sa'yo. Ilang sandali pa, isa-isa nang bumulagta sa lupa ang mga kalalakihang humahabol sa kanilang mag-ama. Wala na silang buhay, maliban kay Lolo Nanding, na mag-isang nakatayo at buhay. Dahil yon sa suot nitong medalyon, kaya hindi makalapit ang humahabang buhok ng sanggol sa matandang antingero. Subalit dahil na rin sa ipinakitang kakayahan ng sanggol, ay hindi din makalapit ang antingero sa sanggol dahil hindi niya batid kung ano pa ang kaya nitong gawin. Walang hiya ka, Macario! Pagbabayaran mo ang ginawang pagpatay ng sanggol na yan sa mga kababaryo natin! At pati na rin sa anak ko! Hayop ka! Kahit saan ka magpunta, tutugisin ko kayo! Isinusumpa ko! At sa muli nating pagkikita, papatayin ko ang batang yan! Tandaan mo yan! Dahil namatay na ang mga taong nais tumugis kay Macario at sa kanyang anak, ay malaya na silang nakatakas. Kung saan man sila patutungo, ay hindi pa niya alam. Samantala, ang mga naninirahan sa Baryo Baragas ay nagkaroon ng takot at agam-agam. Palagi silang nag-aalala na baka muling bumalik sina Macario at ang sanggol na si Aidan na itinuturing niyang anak. Maaaring magkalat sila ng kababalagan at kasamaan kung sakaling magbalik sila. Ang mag-asawang Lolita at Nanding ay hindi pa din makapaniwala sa sinapit ng kaisa-isa nilang anak. Sinisisi ng babae ang asawang si Nanding dahil sa pagkamatay ng kanilang anak. Kasalanan mo ito eh! Kasalanan mo to, Nanding! Kung bakit kasamang namatay ang anak natin. Dahil nagpadalos-dalos kayo ng desisyon. Dapat sana ay gumawa muna kayo ng plano. Hindi sana humantong sa kamatayan ng mga kababaryo natin. Lalo na ang anak nating si Ronnie. Alam ko, Lolita. Kaya nga labis-labis ang pagsisisi ko. Kahit na magsisi ka pa ngayon, huli na. Dahil hindi na maibabalik ang mga nawalang buhay. Dahil sa aswang na sanggol na yon. Huwag kang mag-alala, Lolita. Hahanapin ko si Macario at ang anak niya. Pagbabayarin ko sila sa kanilang ginawa. Ipaghihiganti ko ang nangyari sa anak natin. Ngunit saan mo sila ngayon hahanapin? Natitiyak kong nagtatago na sila ngayon sa malayong lugar. Alam kong dito lang din sila sa probinsya natin mamamalagi. Hindi kayang tumira ng sanggol na yon sa bayan. Dahil kapag sinumpong siya, ang kanyang pagiging aswang, mas magiging delikado ang buhay niya roon. Maghintay ka lamang, Lolita. Isang araw ay magkukros din ang landas namin ni Macario, pati na ang anak-anakan niyang aswang. Samantala, dinala ni Macario ang sanggol sa karatig na baryo ng Baragas, sa Baryo Buragos. Naninirahan sila sa paanan ng bundok, malapit sa pusod ng kagubatan. Walang sino man ang naninirahan sa pusod ng kabundukan na yon, kaya natitiyak niyang ligtas sila roon ni Aidan. Nagtayo siya ng maliit na kubo na maaari nilang matirahan.
Bagamat alam ni Macario na mahihirapan siya, pero pinili niya na buhayin at iligtas ang sanggol. Dahil para sa kanya, wala itong kasalanan, ni hindi niya ginusto na maging anak ng aswang. Tulad nga ng sabi ni Lolo Nanding, pinagsamantalahan ng aswang ang kanyang asawa nung nasa Maynila siya. Biktima lamang din ang sanggol na kasama niya. Kaya may karapatan din itong mabuhay sa mundo. Anuman ang kanyang pagkatao, susubukan niya ang kanyang magagawa para hindi ito maging masama. Dahil maliit na kubo lamang ang ginawa ni Macario, kaya sa loob ng isang araw ay natapos niya na ito. May masisilungan na sila ng kanyang anak. Subalit may isa pa siyang problema. Yun ay kung ano ang ipapakain niya sa sanggol, na ng mga oras na yun ay umiiyak na ito dahil sa nararamdamang gutom. Tahan na, Aidan. Huwag ka nang umiyak. Gagawa ng paraan si tatay para makakain ka na. Nang mga sandaling yon, may ligaw na baboy ramo na gumagala sa paligid ng kanilang bahay kubo. Kaya saglit na inilapag niya sa bunton ng mga tuyong dahon na ginawa niyang higaan ang sanggol. Pagkatapos ay gumawa siya ng pana mula sa natirang kawayan na ginamit niya sa pagtatayo ng bahay kubo. Sakbit ni Macario ang kanyang itak nang itakas niya si Aidan, kaya yun ang ginamit niya para makapagtayo ng kubo. Hindi madali ang ginawa niyang paghuli sa baboy ramo dahil sa liksi nitong kumilos. Subalit dahil sa paulit-ulit na pagsibat niya dito ay tinamaan din. Pagkatapos na mahuli ni Macario ang hayop, kinatay niya yon, saka itinigis ang dugo sa isang lalagyan. Ang dugong yun ang ipinainom niya sa sanggol. May lahing aswang ang sanggol at ito ang naisip niyang ipainom, na labis naman itong nagustuhan. Samantalang ang laman naman ng hayop ay niluto niya upang maging pagkain. Pagkatapos na makainom ng dugo ang sanggol, nakatulog na ito. Habang kumakain naman si Macario ng gabing yon, napatitig siya sa sanggol na natutulog. Nakaramdam siya ng awa para dito. Kung hindi nga lang dahil sa nasaksihan niyang pambihirang kakayahan ito, iisipin niyang isang normal na bata lamang ito. Napaka-inosente ng muka at walang malay sa kanyang paligid. Hinawakan ni Macario ang maliliit na palad ng munting nilalang. Saka kinausap yon habang natutulog. Huwag kang mag-alala, Aidan. Palalakihin kita katulad sa normal na bata. Tuturuan kita ng kabutihang asal upang kahit na may dugo kang aswang, lalaki ka bilang isang mabait na bata at puno ng pagmamahal. Nang sa gayon ay kahit na ano pang dugong nananalaytay sa iyo, magiging mabuting tao ka. Yan ang pangarap ko para sa iyo, anak. Sana ay magawa kong gabayan ka ng tama. Parang naging desisyon kong buhayin ka ay hindi ko pagsisihan balang araw. Mabilis na lumipas ang mga araw at taon. Ngayon nga ay 10 taong gulang na si Aidan. Taglay nito ang mahabang buhok na aabot sa binti ng bata. Subalit may pagkakataon na humahaba ito ng mas mahaba na tila meron itong buhay. Tinupad ni Macario ang kanyang plano. Sa kanyang palagay naman ay napalaki niya si Aidan bilang isang mabait at masayahing bata. Sa kabila ng kakulangan sa kanilang pamumuhay ay palagi itong positibo. Kahit minsan ay hindi ito sumuway sa mga binili niya. Lalo na kapag pumupunta si Macario sa bayan upang magtinda ng langis mula sa nyug na ikinabubuhay nila. Naging palaruan ni Aidan ang gubat. Nililibang ng bata ang sarili sa pag-akyat baba sa mga punong kahoy. Nakikipaglaro din siya sa mga ibon na nakahapon sa mga sanga ng puno. Sa ganung paraan ay hindi siya naiinip habang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang ama. Kahit na minsan, pakiramdam niya ay nasasabik siyang kainin ang mga ibon, pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil yun
ay kabilin-bilinan ng kanyang ama na huwag siyang kakain ng mga ibon sa paligid ng kanilang bahay. Kaya naman, tuwing pumupunta sa bayan si Macario, bumibili siya ng karne para pagkain ng anak. Sa ganung paraan ay hindi natutukso si Aidan na suwayin ang bilin ng kanyang ama. Aidan! Aidan anak! Nandito na si tatay! May pasalubong ako sa'yo! Nakailang tawag na si Macario kay Aidan, ngunit hindi pa din sumasagot ang bata. Kaya naisip niyang tumingala sa mataas na puno sa gilid ng kanilang bahay. Tulad ng dati, nakabitin ang bata sa sanga ng punong kahoy gamit ang kanyang mahabang buhok. Nakangiti ito habang nakatunghay sa amang tumatawag sa kanya. Tay! Tay, ano pong pasalubong niyo po sa akin? Bumaba ka na muna dyan sa puno bago ko ibigay ang pasalubong ko sa'yo, anak! Nakangiting sinunod ni Aidan ang ama. Inalis niya ang nakapalupot na buhok sa sanga ng kahoy. Saka dahan-dahang bumaba ng puno. Nang makababa na ang bata, iniabot ni Macario ang pasalubong nitong karne sa bata. Wow! May karne na po tayo ulit, tay! Salamat po Dahil sa reaksyon na yun ng bata, lalong lumapad ang ngiti ng ama sa kanya. Masaya na ito sa mga ganong kasimpleng bagay na iniiuwi niya galing sa bayan. Hindi lang yan, anak. May isa pa akong pasalubong sa'yo. Ha? Meron pa po? Ano po yun, tay? Diyaran! Pagkasabi nun, ay inilabas niya ang lapis at papel na binili din niya sa bayan. Namilog naman ang mga mata ng bata pagkakita sa pasalubong na yon ng kanyang ama. Subalit naroon ang pagtataka. Teka, ano po yan, tay? Ang tawag dito ay lapis at papel. Para sa naman po yan, tay? Tuturuan kitang sumulat at bumasa, anak, katulad ng ibang bata. Hindi ka kasi maaaring mag-aral sa kapatagan dahil kakaiba ka. Kaya ako na lamang ang magtuturo sa'yo. Okay lang po, tay. Gusto ko po matutong sumulat po at bumasa. Mangyayari yun, anak. Mangyayari yun. Tay, salamat po Walang anuman, anak. Para sa'yo at sa iyong ikakasaya, gagawin ko ang lahat. Pagkasabi ni Macario ng mga katagang yun, ay tila nakaramdam ng kakaibang kalungkutan si Aidan. Dahil sa pakiramdam niya, ay may kulang sa kanyang pagkatao. Hindi siya katulad ng ibang bata ayon sa kwento ng kanyang ama. Hindi naman nakaligtas kay Macario ang nakitang kalungkutan sa mga mata ng anak. Oh, ba't nalulungkot ka na naman? Tay, bakit po ba tayo lang po nakatira sa lugar na to? Bakit po hindi tayo pwedeng tumira sa bayan para makapag-aral po ko gaya po ng ibang bata? Anak, di ba sinabi ko naman sa iyo ang dahilan? Kakaiba ang kondisyon mo, kaya hindi ka pwedeng makita ng mga tao sa bayan. Baka saktan ka lang nila pag nalaman nila ang kakaibang kakayahan mo. Alin po, tay? Yung paghaba po ng buhok ko? Tuwing naglalaro lang naman po ko sa mga puno, saka ko lang po inilalabas ang kakayahan ko po Masama po ba yun? Hindi, anak. Pero hindi lahat ng tao ay tanggap ang kakayahan mong yan. Baka nga yan pa maging mitya ng buhay mo kapag natuklasan nila. Kaya makinig ka na lang sa akin, anak, ha? Dito sa tirahan natin, ligtas ka. Dito sa gubat, walang mananakit sa'yo. Isa pa, masaya ka naman kahit tayong dalawa lang, hindi ba? Opo, tay. Pero gusto ko din po sana makakita ng ibang bata. Gusto ko din po maranasan na nakikipaglaro po sa kanila. Anak, pasensya ka na. Ipinangako ko sa'yo nung isinilang ka na ibibigay ko sa'yo ang normal na buhay sa kabila ng kondisyon mo. Pero bigo kong gawin yon. May mga bagay na hindi ko kayang ibigay sa'yo. Ano po ba talaga ang kondisyon ko, tatay? Palagi niyo po yung sinasabi sa akin Pero hanggang ngayon, hindi niyo pa din po ako sinasagot. Ano po ba yun, tay? Ano po ang tungkol doon? Anak, hindi mo pa maiintindihan sa ngayon Pero pag nasa hustong gulang ka na, pangako, sasabihin ko din sa'yo.
Pero sa ngayon, makinig ka na muna kay tatay ha. Dahil lahat ng ginagawa ko ay para lamang sa kaligtasan mo. Opo, Tay. Basta pangako niyo po sa akin ha. Isang araw, kapag pwede na po, isasama niyo po ako sa bayan ha. Gusto ko pong makita kung ano pong meron dun eh. Kung ano po ang itsura ng ibang tao. Gusto ko pong makakita ng tunay na sasakyan. Tulad sa mga larawan na nasa librong ipinapakita niyo po sa akin. Sige anak, pangako. Kapag pwede na, lahat ng gusto mong yan ay matutupad. Hindi mapigilan ni Macario ang maluwa ng mga oras na yon. Kung tutuusin, ay napakasimple lamang ng hiling ng kanyang anak. Subalit napakahirap ibigay sa kanya. Dahil ang simpleng hiling na yon ay posibleng maging mitya ng kanyang buhay. Dahil kapag natuklasan ng mga tao ang lihim, nahiwaga ng buhok ni Aidan. Samantala, sa loob ng 10 taon, hindi na nakita ni Nanding ang mag-amang Macario at Aidan. Wala rin silang nabalitaan mula sa karatig na baryo at bayan tungkol sa kinaroroonan ng mga ito. Tuluyan na silang hindi nagparamdam sa baryo Baragas. Subalit kahit na 10 taon na ang lumipas, hindi pa din mawala sa isip niya ang pagkamatay ng kanyang anak. Gusto niyang maghiganti, ngunit paano niya gagawin yon? Hindi niya alam kung nasaan ang mag-ama. Upang maibsan ang sakit na nararamdaman dahil sa pagkawala ng kanyang anak, nililibang na lamang ni Nanding ang kanyang sarili sa kanyang mga gampanin bilang kapitan ng kanilang baryo. Katulad na lamang sa araw na yon, na pagkasundoan ng lahat ng kapitan sa kanilang bayan na maglunsad ng malawakang pagtatanim ng puno sa kabundukan. Lolita, aalis na muna ako ha. Ang gusto ni Kapitan Oka ng kabilang barangay ay maging maaga ang pagtungo sa bundok para naman daw makapagtanim na ng mga puno. Nandeng, wala naman akong gagawin dito sa bahay. Ano kaya kung sumama kaya ako sa inyo? Ano ka ba naman, Lolita? Malayo ang aming lalakarin. Sa bundok pa yun, sa kabilang baryo. Dumito ka na lamang. Saka mapapagod ka lang doon. Sige na, Nanding. Isama mo na ako para naman malibang ako kahit papano. Saka mainam na ehersisyo yung paglalakad. Hindi ba? Hay nako, ikaw na nga ang bahala. Sige na. Gumayak ka na at aalis na tayo. Baka maiwan pa tayo ng mga kasama natin patungo doon sa gubat. Agad na gumayak si Aling Lolita matapos mapapayag ang kanyang asawa. Subalit pagdating nila sa barangay hall sa kabilang baryo, ay sinabi ng barangay tanod na nakaalis na daw sina Kapitan Oka. Nauna nang nagtungo sa lugar kung saan gaganapin ang pagtataniman ng mga puno. Dahil inakala ni Kapitan Oka na hindi na sila sasama dahil nahuli na sila sa itinakdang oras. Ikaw kasi, ang bagal-bagal mo kumilos kaya tayo naiwan. Pinilisan ko na nga ang paggagayak ng ding. Sadyang maaga lang talaga silang umalis. Mabuti pa, umuwi na tayo. Sa susunod na lamang tayo sasama kung may pagkakataon pa. Abay sayang naman kung uuwi pa tayo. Kung tumuloy na lang din kaya tayo, total nandito na rin tayo. Saka alam mo naman yata ang lugar na pupuntahan nila, hindi ba? Oo, alam ko. Kaya lamang baka pagdating natin doon, tapos na sila magtanim. Ayon sa barangay tanod, kaalis lang nila Kapitan Oka. Kung lalakad tayo ngayon, baka maabutan pa natin sila. Kaya halika na, lumakad na tayo. Sundan na natin sila. Napakamot na lamang sa ulo si Nanding. Kahit na anong pagtanggi niya sa asawa, ay hindi ito nagpapigil. Ito kasi ang unang beses na sasama ito sa ganung klaseng proyekto ng kanilang bayan. Kaya hindi na siya nagtaka kung nasasabik mang makilahok ang kanyang asawa. Isa pa, mula nang mamatay ang kanilang anak na si Ronnie, palagi itong nagkukulong sa bahay. Kaya malaking tulong na din na meron siyang pagkakaabalahan. Oh, ano pang hinihintay-hintay mo dyan, Nandeng? Lumakad na tayo para maabutan na natin sina Kapitan Oka. Ay, sige. Tara na. Ikaw itong mapilit kaya huwag ka magrereklamo sa akin mamaya kapag napagod ka sa paglalakad. Malayo na ang nilakad ng mag-asawa.
Ngunit hindi pa din nila nasusumpungan ang bundok na sinabi ni Kapitan Oka. Paikot-ikot na sila sa kabundukan, ngunit di bakas ng kanilang kasamaan ay hindi pa nila nakikita. Ala ko ba'y alam mo ang lugar na pupuntahan natin? Bakit parang naliligaw na yata tayo, Nanding? Oo, alam ko ang lugar na to. Minsan na ako nakarating dito. Kaya lamang, parang may ipinagbago ang bundok na to. Dati ay mga kakauyan lamang ito. Ngunit ngayon ay may mga sanga-sanga na daan na. Baka naman may nakatira na dito. Kaya may mga sanga-sangang daan. Nako, imposible yun. Sa layo ng bundok na ito sa bayan, walang sino man ang mangangahas na manirahan dito. Pambihira naman kasi. Bakit titinyo kasi naisipang isagawa ang proyekto na yon? Napakalayo naman pala nito sa Kabiasnan. Dahil nga wala halos nagpupuntang mga tao dito. Kaya yung mga punong itinatanim dito ay hindi basta-basta puputulin ng mga tao para gumawa sila ng kaingin. Kung gano'n naman pala para saan ang mga daan na ito? Ang mabuti pa, sundan na lamang natin itong daan kung saan ba talaga ito patungo. Para kung may tao mang nakatira dito sa bundok, makakapagtanong tayo ng daan pabalik, hindi ba? Ama ka, dahil naliligaw na nga talaga tayo. Baka dito pa tayo abuti ng dilim pag nagkataon. Binigtas ng mag-asawa ang maliit na daanan sa kabundukan. Sa liit ng mga daan na yon, tanging mga naglalakad na tao lamang ang makakadaan dito. Hindi uubra kung sasakyan ang gagamitin. Lolita, ako ay pagod na. Hindi ko na kayang iakbang pa mga pa ako. Abay, magpahinga na nga muna tayo dito kahit sandali lamang. O sige, Nanding. Heto muna ang tubig na bao natin. Uminom ka na muna para makabawi ng lakas. Iniabot ni Lolita ang isang bote ng tubig kay Nanding. Halos maubos ng kanyang asawa ang laman nito dahil sa matinding uhaw. Dahil din yun sa matinding sikat ng araw. Sabi ko naman kasi sa'yo wag na tayong tumuloy Ang kulit-kulit mo. Ayan tuloy. Naligaw pa tayo. Paano na tayo makakauwi ngayon? Pambihira itong taong to. Ako pa talaga sinisimuan Ikaw ang nagsabi sa akin na alam mo itong lugar na to. Habang namamahinga sa ilalim ng malaking puno ang mag-asawang Nanding at Lolita, may narinig na tawa ng bata ang mag-asawa. Nagkatinginan ang mag-asawa. Sa pakiwari nila ay malapit lang sa kinaroroonan nila ang batang tumatawa. Namilog ang mga mata nila sa tuwa dahil sa pag-asang merong tutulong sa kanila at magtuturo ng daan pabalik sa kapatagan. Dahil doon ay tila bumalik ang lakas ng nanghihina na nilang katawan kanina lamang. Sandali lang. Naririnig mo ba yun, Lolita? Tawa ng isang bata yun At nasa malapit lang. Oo, Nanding. Halika na. Puntahan natin. Teka lang, Lolita. Bago tayo magtungo doon, magmamanman muna tayo. Baka hindi batang naririnig natin. Ano ba sa tingin mo ang naririnig natin? Baka mamaya mga ligaw ng masasamang elemento lang naman pala. Tapos, nagpapanggap lang sa inyong bata. Ano bang ikinakatakot mo, Nanding? Suot mong medalyon mo, di ba? Kaya kung masamang elemento man yon, o kung aswang man, ay may panlaban ka. Kaya wag kang duwag. Pumunta na tayo sa kinaroroonan ng batang tumatawa. Baka siya at ang pamilya niya na nakatira dito ang makakapagturo sa atin pabalik para makaalis na tayo sa kabundukang ito. Doon lang napagtanto ni Nanding na suot nga pala niya ang kanyang medalyon dahil sinabi yun ng kanyang asawa. Kaya hindi siya dapat pangkabahan o matakot. Nagpasya silang sundan ang maliit na daan hanggang sa matanaw nila ang isang maliit na bahay kubo. Sa labas nun ay naroon ang isang batang lalaki na sa tansya nila ay nasa 10 taong gulang pa lamang. Tumatawa ito habang nakikipaglaro sa kanyang alagang mga ibon. Siya ang naririnig nilang tumatawa. Lalapit na sana ang dalawang matanda sa kinaroroonan ng bata nang isang lalaki ang lumabas mula sa loob ng bahay kubo. Lumapit ito sa bata. May kung anong iniabot dito. Pagkatapos ay umalis ang lalaki. Dumaan siya patungo sa kabilang direksyon, papalayo.
at iniwan na ang bata. Nanlaki ang mga mata ni Nanding at Lolita nang makita ang lalaking lumapit sa bata. Matagal na panahon na ang lumipas pero hindi sila maaaring magkamali sa kanilang nakita. Si Macario ang lalaking yon. Malaki na ang itinanda nito pero hindi malilimutan ni Nanding ang itsura ng taong dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Totoo ba ang nakikita kong ito, Lolita? Si Macario ba lalaking yon? Tama ka, Nanding. Mukhang siya ka. Kung ganon, ang batang yon ay si Aidan. Ang sanggol na itinakas niya na pumaslang sa mga kababaryo natin at kay Ronnie. 10 taon na ang nakakaraan. Siya, ang batang aswang. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, Nanding. Sino ang mag-aakalang? Dito lang pala sila sa kabilang baryo nagtatago. Halika, Lolita. Lapitan natin ang bata. Ayoko, Nanding. Ikaw na lamang kung gusto mo. Baka kung ano pa ang gawin yan sa atin. Sige, ako na lamang ang lalapit sa kanya. Hindi ako masasaktan ng batang yan dahil suot ko ang aking medalyon. Dahan-dahang lumapit si Lolo Nanding sa batang abala sa pakikipaglaro sa kanyang mga alagang ibon. Habang lumalapit siya dito, ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. 3 hakbang na lamang ang layo niya sa bata nang biglang umilaw ang medalyon niyang suot. Tila naramdaman nito ang kakaibang nilalang na nilalapitan niya. Nagpatuloy pa din siya sa kanyang paglapit hanggang sa 1 hakbang na lamang ang layo niya sa bata. Nakatalikod ang bata sa kanyang kinaroroonan, kaya marahang tapik lamang sa balikat ang kanyang ginawa. Subalit kahit mahinang tapik lamang yon, nakaramdam pa din ng bahagyang pagkagulat si Aidan, kaya napaurong ito na may pagtataka. Walang kaalam-alam si Macario na kanina'y umalis at iniwan ang bata. Teka, sino po kayo? Ako si Lolo Atoy. Sa kabilang baryo ko nakatira. Naliligaw ako kaya magtatanong sana ako sa iyo ng daan pabalik sa bayan. Sadyang iniba ni Nanding ang pangalang ibinigay niya sa bata para sa kanyang kaligtasan, upang kung sakaling banggitin ng batang si Aidan sa kanyang ama, ang ginawa niyang pakikipag-usap sa matandang lalaki ay hindi malalaman ni Macario ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nako, pasensya na po kayo, Lolo. Hindi ko rin po alam ang daan patungo po sa sinasabi niyong lugar Hindi pa po kasi ako nakakarating doon. Ano ka mo? Hindi ka ba isinasama ng tatay mo pag umaalis siya? Hindi po Nandito lang po ako sa kabundukan simula po nung maliit pa ako hanggang ngayon po. Teka nga po pala, kilala niyo po pala ang tatay ko? Paano niyo po nalaman na tatay ko po ang kasama ko po dito sa bahay namin? Wala naman po akong binanggit sa inyo Hindi ko talaga alam. Nahulaan ko lang. Bakit ka nga pala hindi isinasama ng tatay mo sa bayan? Tinitigan sandali ni Aidan ang matandang lalaking kausap. Tinatansya niya sa kanyang sarili kung maaari niya bang pagkatiwalaang sabihin sa matandang lalaki ang totoong dahilan. Ngunit bago pa muling makapagsalita si Aidan, tila may kakaiba siyang naramdaman sa matandang kausap niya. Dahil doon ay unti-unting humaba ang kanyang buhok. Nanlaki at namilog naman ang mga mata ni Nanding sa kanyang nasaksihan. Minsan niya nang nakita ang pangyayaring yon nung sanggol pa lamang ang batang kaharap niya. Mula naman sa lugar na pinag-iwanan ni Macario sa asawa, ay nakita niya ang mga pangyayari na nagdulot ng kaba at pagkabahala kay Lolita. Ano nangyayari sa'yo? Bakit tumahaba ang buhok mo? Hindi ko din po alam, Lolo. Pero wag po kayo matakot sa akin. Hindi ko po kayo sasaktan. Anong hindi mo ko sasaktan? Parang may buhay ang mahaba mong buhok. Napaurong ng bahagya si Lolo Nanding dahil sa kaba at takot. Dahilan para hindi niya mapansin ang nakausling bato sa lupa. Sumabit doon ang kanyang kanang paa, sanhi, para mabuwal siya at pabagsak na napaupo sa lupa. Habang unti-unti namang lumalapit sa kanya ang batang si Aidan at lalong lumalakas ang kaba sa dibdib ng matandang lalaki. Huwag! Huwag! Huwag kang lalapit sa akin!
Huwag po kayo matakot, Lolo. Hindi ko naman po kayo sasaktan eh. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit po ba kayo natatakot sa akin? Dahil isa kang halimaw. Halimaw ka! Hindi! Hindi po totoo yan! Hindi po ako halimaw! Isa kang halimaw. Lumayo ka sa akin. Aswang ka! Lumayo ka sa akin! Puno ng pagtataka ang bata sa mga sinabi ni Nanding. Hindi niya maunawaan kung bakit sinabihan siyang isang halimaw na isang aswang. Samantala, nang makita naman ni Lolita na papalapit na ang batang si Aidan sa kanyang asawa, ay mabilis itong tumakbo sa kinaroroonan ng dalawa. Nang malapit na siya sa kanila, kumuha siya ng isang bato, saka ipinukul yun sa bata. Tumama ang bato sa ulo ni Aidan, dahilan para tumigil ito sa paghakbang. Hinawakan sandali ang bahagi ng ulo na tinamaan ng bato, na ng pagkakataong yun ay nagdurugo na. Dahil doon ay umiyak ng malakas ang bata. Sinamantala naman ng mag-asawang Nanding at Lolita ang pagkakataon para makalayo sila sa bata. Tinulungan ng matandang babae ang kanyang asawa na agad makatayo mula sa pagkakaupo nito sa lupa. Kahit pipilay-pilay si Nanding, ay pilit na inilakad ang kanyang mga paa upang makaalis na sila sa lugar na yon. Naiwan nila ang bata na umiiyak pa rin dahil sa sugat na tinamo sa kanyang ulo. Samantala, habang nangunguha ng panggatong si Macario sa di kalayuan, ay narinig niya naman ang pag-iyak ni Aidan. Agad siyang umuwi ng bahay upang tignan kung anong nangyari sa bata. Naabutan niya itong nakaupo habang hawak ang ulo at patuloy sa pagdurugo. Agad siyang lumapit sa kanyang anak na labis ang pag-aalala. Ano nangyari sa'yo, anak? Bakit dumurugo ang ulo mo? Halika na nga muna sa loob ng bahay para magamot ko sugat mo. Tay, may dalawang matanda pong pumunta dito kanina sa bahay natin. Tapos, sinaktan po nila ako. Nasaan ang mga matatandang sinasabi mo? Wala na po sila, tay eh. Tumakbo po sila, nagmamadali po silang umalis. Tinulungan ni Macario na maitayo ang anak na nakaupo sa lupa. Inalalayan niya ito hanggang sa pumasok sila sa loob ng bahay kubo. Pagkatapos na maihatid ang bata sa loob, ay muli siyang lumabas upang kumuha ng halamang gamot. Dinikdik nito ang halamang gamot, saka ibinalot sa loob ng tela at itinali sa ulo ng bata upang maampat ang pagdurugo ng sugat nito. Matapos ang ginawang yun ni Macario, nagpatuloy siya sa pagtatanong sa kanyang anak. Anak, nagpakilala ba sa'yo mga taong pumunta dito sa bahay natin? Atoy daw po ang pangalan ng matandang lalaki. Yung kasama niya pong babae, hindi ko po nakilala eh. Yung matandang babae po na yun ang bumato sa ulo ko, tay. May ginawa ka ba sa kanila, anak? Kaya kanila sinaktan? Wala po, tay. Nakikipaglaro lang po ako sa mga kaibigan kong ibon eh. Tapos po bigla po silang dumating. Tapos po nun, lalapit po sana sa akin yung matandang lalaki. Bigla pong humaba yung buhok ko, tay. Natakot po siya yata sa akin eh, kaya sinaktan po nila ako. Pero maniwala ka po sa akin, tay, wala po akong ginawa sa kanila. Lalong hindi ko po sila planong saktan. Natuwa nga po ako eh, dahil ngayon lang po ako nakakita ng ibang tao. Yun ang nga ba sinasabi ko eh. Kaya nga ayaw kitang ipakita sa ibang tao, anak. Dahil baka saktan ka lang nila. At hindi nga ako nagkamali, hindi ba? Sinaktan ka nila, anak. Talaga palang masasama ang mga tao, tay. Kaya sa susunod po na makakita ko ng ibang tao dito sa gubat, hindi na po ako magiging mabait sa kanila. Pag sinaktan nila ako, gaganti po ako sa kanila. Anak, huwag mong gagawin yan. Pero masama po sila, tay. Kahit na maging masama sila sa'yo, dapat maging mabuti ka pa rin sa kanila. Sinasabi niyo po bang hayaan ko silang saktan po nila ako, tay? Kahit wala po akong ginagawa sa kanila. Ganun po ba ang gusto niyo? Hindi ko po ipagtatanggol ang sarili ko. Buong buhay ko po, nagtatago po ako dito sa mga tao. Dahil sa takot niyo po, nasaktan nila ako. Gayong kaya ko naman pong ipagtanggol ang aking sarili sa pamamagitan po ng aking mahabang buhok.
Pero nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan, hindi ba? Hindi mo gagamitin yan sa kahit na kanino para makapanakit ka. Tay, pagod na po ako sa pagtatago. Gusto ko po ng normal na buhay katulad ng ibang tao. Anak, kahit kailan, ay hindi ka magkakaroon ng normal na buhay tulad ng ibang tao. Yan ang tatandaan mo. Bakit nga po? Lagi niyo na lang po yung sinasabi sa akin, pero hindi niyo po ipinapaliwanag po sa akin ang dahilan. Tulad na lamang na sinabi sa akin ng matandang lalaki kanina. Bakit? Ano ba sinabi ng matandang lalaking pumunta dito kanina? Sinabi niya po na isa akong halimaw. Isa daw po akong aswang. Ano? Sinabi niya sa iyon? Opo. Kaya umamin na po kayo sa akin, Tay. Totoo po ba't sinasabi niya na isa po akong aswang? Nakikiusap po ako sa inyo, Tay. Sabihin niyo na po sa akin ang totoo. Saglit na nag-isip si Macario. Saka tinimbang ang sitwasyon. Naisip niyang talagang hindi nakatulad noong batang paslit pa lamang si Aidan. Kapag pinaliwanagan niya, basta na lang maniniwala sa kanya. Ngayon ay marami na itong tinatanong. Lalo pang nagpatindi sa pagtataka nito ay ang nangyari kanina. Kaya naisip niyang wala nang dahilan para magsinungaling pa siya sa bata tungkol sa totoong pagkatao nito. Anak, totoo ang sinabi ng matandang lalaking pumunta dito. Isa kang ang aswang. Hindi makapaniwala si Aidan sa sinabing yun ng kanyang ama. Hindi niya yun matanggap sa kanyang sarili na isa siyang aswang. Hindi! Hindi po totoo yan, Tay! Hindi maaaring mangyari yun! Kung aswang po ako, ibig sabihin, aswang din po kayo! Dahil kayo po ang tatay ko! Bahagyang umiling si Macario bilang tugon sa kanyang anak. Hindi anak, hindi ako aswang. Ikaw lang ang aswang. Dahil hindi kita totoong anak. Kung ganon, nasan po ang totoong tatay ko? Sino po siya? Hindi ko kilala kung sino ang tatay mo, anak. Pero paano po ako napunta sa inyo kung di niyo po kilala ang totoo kong tatay? Sagutin niyo na po ang mga tanong ko, Tay. Para maintindihan ko na po kung bakit po ako may ganitong kakayahan. Bakit tumahaba po ang buhok ko? Yung totoong dahilan kung bakit tayo nagtatago sa mga tao. Lahat po ay gusto kong malaman. Nakikiusap po ako sa inyo, Tay. Sabihin niyo na po sa akin ang totoo. Walang nagawa si Macario, kundi sabihin na kay Aidan ang totoo. Isinalaysay niya sa bata mula umpisa ang mga bagay na gusto nitong malaman. Para na din sa ikapapayapa ng kalooban nito. Ipinaliwanag din niya sa bata ang totoong dahilan kung bakit kinailangan nilang manirahan sa kabundukan. Wala na siyang inilihim dito upang hindi na ito maguluhan sa sitwasyon nilang mag-ama. Ngayong alam ko na po ang lahat, ipaghihiganti ko po si nanay sa mga taong pumatay sa kanya. Sila ang walang karapatang mabuhay sa mundong to. Dahil wala silang puso, isinusumpa ko. Hahanapin ko at papatayin silang lahat. At hindi niyo po ako mapipigilan, Tay. Gaganti po ako sa kanila. Ito ang dahilan, anak, kung bakit ayaw kong ipagtapat sa iyo ang buong katotohanan. Dahil ayoko mabalot ng galit at puot ang puso mo. Mawawala ang kapayapaan ng pamumuhay natin kung paghihiganti ang laman ng damdamin mo. Kung ganun po ba, Tay? Hahayaan na lang po natin ang mga taong pumatay kay nanay. Hindi po ba natin bibigyan ng katarungan ng pagkamatay niya? Anak, wala na rin ang mga pumatay sa nanay mo. Maliban kay Nanding. Siya lamang ang nakaligtas dahil sa medalyong suot niya. Matatahimik lang po ako, Tay. Kapag lahat sila ay napatay ko na. Anak, makinig ka sa akin. Pag ginawa mo yun, parang pinatunayan mo na din sa mga tao na isa kang halimaw. Pagpapatawad ang dapat mong matutunan, anak. Dahil kung hindi mo magagawang magpatawad, lalamunin ka ng galit at tsak na mapapahamak ka. Hindi ba? Ay payapa naman ang buhay natin dito sa bundok. Pabayaan mo na nangyari sa nakaraan, anak. Ang mahalaga ngayon maayos kang nabubuhay sa kabila ng pagkakaroon mo ng dugong aswang. Susundin ko po ang nais niyo ayun, Tay. Pero kapag nagtangka po sila ng masama sa akin, hindi ko na sila mapapatawad. Lalabanan ko na po sila. Nangibabaw pa din
Sa puso ng batang si Aidan ang paghihimagsik. Hindi pa din mawaglit sa isip niya ang sinapit ng kanyang ina dahil yon sa kalupitan ng mga tao. Ito ang sandaling ikinakabahala ni Macario, kaya ang nais niya'y ilihim ang totoo sa anak dahil tiyak na mag-aalab ang galit nito, sanhi para hindi nito makontrol ang kanyang emosyon. At kapag nangyari yon, ay magkakaroon ng buhay ang mga buhok ni Aidan. Samantala, ang mag-asawang Lolita at Nanding ay patuloy lang sa paglalakad pabalik ng bahay. Hindi man nila alam kung tamang daan ba ang kanilang tinatahak. Lumakad lang sila ng lumakad hanggang sa makarating sila sa paanan ng bundok. Hindi sinasadya sa kanilang paglalakad ay natanaw nila ang kalipulan ng mga tao. Natitiyak nilang sina Kapitan Oka at ang mga kasamahan nila ang mga yon. Nagsisisigaw silang dalawa upang maagaw nila ang pansin ng grupo ni na Kapitan Oka. Hindi naman sila nabigo at napansin silang mag-asawa, saka lumapit sa kanila si Kapitan Oka. Ano nangyari sa inyo, Nanding? Abay nako, naligaw kami sa kabundukan, kaya kung saan kami nakarating. Aba, bakit naman napilayan ka ng paa? Nako, mahabang kwento, Oka. Mamaya ko na sasabihin sa'yo pag nakauwi na tayo. Mabuti pa, Kapitan, ay umuwi na tayo kagad. Umalis na tayo sa lugar na ito. Pero, hindi pa tapos ang aktibidad na ginagawa natin dito eh. Delikado ang lugar na ito, kaya hindi tayo pwede magtagal. Baka masundan tayo ng halimaw na aswang na naninirahan dito. Sino bang aswang na tinutukoy mo? Ano ba talaga nangyari sa inyo? Merong mag-amang nakatira sa kabundukang ito. Yung batang kasama niya ay isang aswang. Totoo ba yung sinasabi nyo? Baka naman nagkakamali ka lang, Nanding. Hindi kami maaaring magkamali. Aswang ang batang yon. Siya yung batang matagal lang hinahanap sa baryo namin. Ang pumatay sa mga kababaryo ko at sa anak ko. Paano naman kayo nakatitiyak na siya nga ang batang yon? Dahil sa pangyayaring taglay ng kanyang mahabang buhok. Nasaksiyan muli namin yung kanina. Mabuti na lamang at nakatakas kami sa kanya. Kung ganun, ay balikan natin ang batang yon. Hindi ako papayag na may aswang na gumagala at naninirahan dito. Magdudulot yun ng pagkabahala at takot sa mga tao sa sandaling malaman nila ang tungkol sa aswang. Teka, natatandaan niyo ba kung saan sila nakatira? Malapit doon, sa tuktok ng bundok ang bahay nila. Nag-iisa lang ang bahay kubo na yon. Maaari natin silang balikan kapag magaling na ang pa ako. Ito na din ang pagkakataon para maipaghiganti ko ang pagkamatay ng aking anak. Pero sa ngayon ay umuwi na muna tayo dahil baka sumugod dito ang batang aswang na yon. Hindi ko kayang labanan siya sa ngayon. Kahit dala ko pa ang medalyon dahil sa aking kalagayan. Sinunod ni Kapitan Oka ang sinabi ni Nanding. Umuwi muna sila ng kanilang bahay, saka doon ipinagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Kasama nila ang ilang kalalakihan sa kanilang baryo. Handa silang tumulong para puksain ang batang aswang na may mahiwagang buhok. Samantala, sa bahay naman ng mag-amang Macario at Aidan, hindi mapalagay si Macario dahil sa nangyari kanina. May pakiramdam siyang hindi talaga atoy ang pangalan ng lalaking nakausap ng kanyang anak. Dagdag pa sa kanyang pagkabalisa, ang isiping meron ng ibang taong nakakaalam ng kanilang kinaroroonan. Kaya maaaring hindi na sila ligtas sa lugar na yon. Wala na silang lugar na maaaring mapuntahan pa. Kaya naman, siya na mismo ang pupunta sa kabilang baryo. Aalamin niya ang buong katotohanan kung sino ang mag-asawang tinutukoy ni Aidan na nanakit sa kanya. Kinabukasan, hindi pa sumusungaw ang liwanag ng araw, ay nag-umpisa nang maglakad si Macario patungo sa kabilang baryo. Iniwan niya ang anak niya na natutulog pa ng mga sandaling yon. Nagtungo siya sa bahay ng mag-asawang Lolita at Nanding. Sila ang pinaghihinalaan niya na naligaw sa gubat at nakita ni Aidan. Ngayon ay malalaman ko kung kayong dalawang mag-asawa ang tinutukoy ng anak ko. Nagtago si Macario sa malaking puno sa gilid ng bahay ng mag-asawang Nanding at Lolita. Mula doon
ay tanaw niya ang ilang kalalakihang pumasok sa loob ng bahay. Nang isara ni Lolita ang pintuan ng kanilang bahay, lumapit si Macario sa gilid ng dingding na sawali na nakadikit ang tenga. Sa gayon ay malaya niyang mapapakinggan ang mga usapan sa loob. Subalit lingid din sa kaalaman ni Macario ay nasundan din pala siya ni Aidan. Nagkunwari itong natutulog nang umalis ang kanyang ama. Subalit nang isara na nito ang pintuan, agad siyang bumangon at sumunod sa patutunguhan ng kanyang ama. Ngayon nga ay nakatago din ang bata sa isang malaking puno habang pinagmamasdan ang kinaroroonan ng ama. Nag-aabang siya sa susunod na gagawin ni Macario. Samantala, sa loob ng bahay ni Nanding at Lolita ay nag-uumpisa na ang kanilang pagpupulong. Wala silang kamalay-malay na sa labas ng bahay ay may taong nakikinig at nakamasid sa kanila. Salamat naman at dumating kayo sa ipinatawag kong pagpupulong. Ibinigay na namin sa iyo kahapon ang aming salita. Natutulong kami sa pagtugi sa batang aswang. Kaya hindi maaaring hindi dumating. Napakinggan ni Macario ang sinabi ni Oka at nagtangis ang kanyang mga ngipin. Totoo nga ang kanyang hinala na ang mag-asawang ito ang tumungo sa bahay nila kahapon. Bagamat nagpupuyos ang kalooban, nagpatuloy siya sa pakikinig sa usapan ng nasa loob. Kung ganon, ay ano sa palagay nyo maaari nating gawin para madali nating mapatay ang batang aswang? Nanding, hindi pagpatay sa kahit na kanino nais kong maging solusyon sa sinasabi niyong batang aswang. Ano ka mo? Kung hindi natin sila papatayin, maaaring tayo mapatay nun pag nagkataon. Pero Nanding, hindi kaya napakasama nating tao para gawin yun sa kanila? Hindi ba pwedeng kausapin na lang natin sila na wag nang maminsala sa ating mga baryo? Dahil kung totoo man ang sinabi nyo kahapon na sanggol pa lamang ang batang yon nang umalis sila ng baryo, ibig sabihin ay nasa 10 taon na silang naninirahan sa kabundukan na yon. Ngunit ni isa man sa aking mga nasasakupan ay wala ko nabalitaan na biktima ng aswang. Kaya maaaring hindi masamang aswang ang batang yon, lalo na't isang mabuting tao ang nag-aalaga at nagpalaki sa kanya. Hindi tayo maaaring magpakampante na lamang. Kung nung sanggol pa nga lang ay nakaya na niyang pumatay ng tao, lalo na ngayong 10 taong gulang na siya, mas kaya niya nang manakit at pumatay ngayon. May punto si Nanding, Kapitan Oka. Kaya makinig ka na lamang sa amin. Ginagawa namin ito para sa kaligtasan ng nakararami. Napabuntong hininga si Kapitan Oka. May punto nga ang matandang lalaking kausap niya. Maaaring nung batang paslit pa nga ang aswang, ay hindi nito nalalaman kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit habang lumalaki siya, kasabay nun ay lumalakas din ang taglay niyang kapangyarihan. Kaya ngayon pa lang ay kailangan na nila itong tapusin. Bagamat labag sa loob niya ang pagpatay, ay tila wala silang pagpipilian, kundi tapusin ang batang aswang. Kung ganon, anong plano niyong gawin sa kanila mag-ama? Patayin natin sila sa pamamagitan ng pagsunog sa bahay nila. Pero paano natin gagawin yun? Hanggang dun na lang ang pag-uusap na narinig ni Macario mula sa loob ng bahay, sapagkat hininaan na nila ang kanilang mga boses. Halos bulong na lamang sila kung mag-usap. Ganun pa man, alam na ni Macario ang posibleng gawin ng mga tao na yon sa kanila ni Aidan. Papatayin sila sa pamamagitan ng gagawing pagsunog sa kanilang tinitirhan. Apoy ang gagamitin ng mga ito para patayin silang mag-ama. Nang mga sandaling yon, ay nakaabang pa din si Aidan sa susunod na gagawin ng kanyang ama. Nakatitig lang ito habang nakatago ang kalahating bahagi ng katawan sa malaking puno. Samantala, sa loob naman ng bahay ni Nanding ay tila nakaramdam siya ng pagkabalisa dahil sa biglang umilaw ang kanyang medalyon. Senyalis yun na may kakaibang nilalang na malapit lang sa kanyang paligid. Kaya dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Nilinga ang buong paligid kung may kakaiba ba doon.
hanggang sa mapagawi ang kanyang paningin sa gilid ng dingding ng bahay, sa lugar na kung saan sila nagpupulong kanina. Nakita niya roon ang isang lalaking nakatalikod. Marahang lumapit si Nanding upang hindi siya maramdaman ito. Sino ka? Ano ginagawa mo dyan sa gilid ng dingding ng bahay ko? Nanlaki ang mga mata ni Macario nang marinig ang boses ni Nanding mula sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung tatakbo na ba siya o haharapin niya ito. Ngunit sa huli ay pinili niyang harapin ang matandang antingero. Namilog naman ang mata ni Nanding pagkakita niya kay Macario. Ako ito, Nanding. Nasurpresa ka ba sa pagdating ko? Ang lakas ng loob mong pumunta dito sa bahay ko, hayop ka! Dahil gusto kong malaman ang mga plano nyo. Asan ang batang aswang na kinukupkup mo? Ilabas mo siya! Para ano? Para muling pagtangkaan ng masama ang buhay niya? Hanggang ngayon pala, kahit maraming taon na lumipas, kamatayan pa din ang batang yon ang hinahangad mo. Samantalang wala siyang ginawa sa nakalipas na maraming taon. Dahil alam kong darating ang panahon na magiging masama din siya. Dahil yun sa dugon dumadaloy sa kanya. Hinuhusgahan mo na kagad ang inosenteng batang ang nais lamang ay mabuhay ng normal. Bagamat yan ang paniniwala nyo, ay may isa akong pakiusap sa inyo. Narito ko, hindi para makipag-away o gumawa ng gulo. Naparito ko para balaan kayo na wag nang muli pang lumapit sa anak ko. Matagal na kaming nananahimik, kaya hayaan nyo na kami. Ano ang gagawin mo kung hindi kita pagbibigyan sa gusto mo? Alam niyo ang kayang gawin ni Aidan. Nasaksiyan niyo yun minsan. Subalit sa kabila nun, ay lagi ko siyang pinapayuhan na huwag siyang gagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ngunit kung patuloy kayo magiging masama sa kanya, baka hindi niya na makontrol ang emosyon at makagawa na siya ng hindi maganda. Ang sabihin mo, masama talagang dugong nananalaytay sa kanya. Kaya hindi na ako magtataka kung darating ang araw na magagawa niyang pumatay ng mga taga-baryo dahil isa siyang aswang. Aalis na ako, Nanding. Mukhang wala namang patutunguhan ang pag-uusap natin na to. Basta binalaan ko na kayo. Kaya wag niyo akong sisisihin kung ano man ang maging resulta ng binabalak niyo. Pagkasabi nun, ay akmang tatalikod na sana si Macario upang umalis na. Subalit, nagtangkang lumapit si Nanding para pigilan siya. Kaya lamang, namali siya ng hakbang at nawalan ng balanse dahil sa diferensya nito sa paa. Naging dahilan yon para matumba at mabuwal sa lupa si Nanding. Yun ang tagpong naabutan ni Lolita at ni Kapitan Oka na lumabas ng bahay. Nakita nila na nasa harapan ni Nanding si Macario. Agad na nilapitan ng matandang babae ang kanyang asawa at tinulungang makatayo. Talagang napakasama mo para saktan ng isang matandang kagaya ni Nanding. Wala akong ginawa sa kanya. Kusa siyang nabuwal dahil sa maling hakbang niya. Bigla na lamang siya lumapit sa akin eh. Sinungaling ka. Kaya dapat sa'yo at sa anak mo ay mamatay. Bahala kayo sa kung anong gusto niyong isipin. Dahil malinis ang konsensya ko. Sandali. Sino ba ang taong ito? Siya ang ama ng batang aswang. Siguro, may masamang plano. Kaya nandito siya. Sa halip na magpaliwanag si Nanding sa mga nangyari, ay pinili nitong manahimik. Dahil ang nais din niya ay gawin ang kanilang napagplanuhan. Samantala, mula sa punong pinagtataguan ni Aidan, ay nasaksiyan niya ang buong pangyayari. Kita niya kung paano maging malupit ang mga tao sa kanyang ama. Sinisisi sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Kaya ng mga pagkakataong yon ay hindi na siya nakatiis pa. Lumabas na siya sa kanyang pinagkukublian, saka lumakad patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Ikinagulat naman yun ng mga taong naroroon. Maging si Macario na walang kaalam-alam na nasundan pala siya ng kanyang anak. Ikaw, hindi ako maaaring magkamali. Ikaw ang matandang babaeng nanakit sa akin. Tapos, gusto mo din saktan ng tatay ko ngayon? Isinama mo pa talaga ang anak mong halimaw dito. Bakit, Macario? Akala mo ba ay natatakot kami sa kanya? Nang mga oras na yon,
ay umusal ng orasyon at dasal si Nanding sa kanyang suot na medalyon. Subalit ang ipinagtataka niya, tila wala yung bisa sa kanyang medalyon dahil imbis na lumiwanag ito, dilim ang kanyang nababanaag sa medalyon. Kahit ilang ulit niyang gawin ang dasal at orasyon ay tila bingi ang kanyang medalyon. Walang pagbabagong nangyayari. Ano nangyayari sa medalyon mo? Bakit dito gumagana? Hindi ko rin alam, Lolita. Matagal ko ng tangan na medalyon na ito. Ngunit ngayon lamang nangyari ito na hindi sumagot sa aking orasyon. Bakit biglang pumalya? Mapait na ngiti ang pinakawalan ni Macario para sa mag-asawang nasa kanilang harapan. Sa kamay panguuyam na nagsalita. Alam ko kung bakit nababalutan ng dilim ang medalyon mo. Yun ay dahil nababalutan ng poot at galit at pag-iiganti ang puso mo. Ngayon mo sabihin sa amin ang anak ko kung sino ang totoong nakakatakot sa ating lahat. Pagkatapos na magsalita, ay lumingon si Macario sa anak niyang si Aidan. Pinalapit niya si Aidan sa kanya. Halika na anak, pabayaan na natin sila. Wala nang kapangyarihang ipinagmamalaki nila sa atin. Kaya hindi na nila tayo masasaktan. Umuwi na tayo dahil nagsasayang lamang tayo ng oras dito. Hindi natin dapat napatulan pa mga taong masamang iniisip nilang gawin sa kapwa. Kung gugustuhin ko po, pwede ko na po kayong patayin ngayon din. Pero dahil pinalaki po ako ng maayos ng tatay ko, kaya hindi ko po kayo sasaktan. Kahit ilapat man lang ang aking mga kamay sa inyo, ay hindi ko gagawin. Kaya sana po, ay tigilan niyo na po ang kakaplano na masama sa amin ng tatay ko. Dahil sa susunod na magkita tayo muli, at pagtangkaan niyo ako ng masama magiging tatay ko, ay ibibigay ko na sa inyo ang kamatayang nararapat para sa inyo. Tinatakot mo ba ako, bata? Hindi po. Sinasabi ko lang po ang kaya kong gawin po kapag sinagad niyo ang kasamaan niyo sa amin. Kung ganon, ay nagbabanta ka nga. Hindi. Sinasabi ko lang po sa inyo ang kaya kong gawin. Bawat katagang binibitiwan ni Aidan ng mga sandaling yon ay may diin at may halong pagbabanta. Hindi niya nais manakit ng tao. Ngunit kung malalagay sa panganib ang buhay nila ng kanyang tatay, hindi siya magdadalawang isip na lumaban at ipatikim ang kanyang galit. Pagkatapos ng tagpong yon, ay umalis na ang mag-ama. Umuwi na sila sa kanilang bahay na para bang walang nangyari. Masaya ang puso ni Macario ng sandaling yon dahil ngayon niya napatunayan na hindi siya nabigo sa pagpapalaki sa kanyang anak. Napalaki niya ng maayos si Aidan na taglay nito ang mabuting puso sa kabila ng pagkakaroon ng dugong aswang. Siguro dahil lubos ang pagmamahal at pag-aaruga na ipinakita niya sa bata, kaya lumaki itong taglay ang kabutihan ng puso. Samantala, hindi pa din makapaniwala si Nanding sa nangyari kanina. Iniisip pa din niya kung paanong unti-unting dumidilim ang kanyang medalyon. Nakatanaw siya sa malayo sa labas ng kanilang bintana ng mga pagkakataong yun. Hindi niya naitago sa asawang si Lolita ang kalungkutang nadarama. Kaya lumapit ang babae sa kanyang asawa. Iniisip mo pa din ba ang medalyon mo, Nanding? Tama ka, Lolita. Bakit nangyari yun? Tila nawalan ng bisa. Hindi kaya tama si Macario? Anong ibig mong sabihin tama siya? Na unti-unti nang sumasama ang pagkatao ko. Yun ang posibleng dahilan. Kaya nawawala ng kapangyarihan ng aking medalyon. Pinaniniwalaan mo naman siya. Ewan ko. Kaya lamang, yun ang nangyayari. Baka dahil din sa plano namin ni Kapitan Oka. Yun ay ang sunugin namin na mag-ama hanggang sa mamatay sila. Pero baka nakakalimutan mo na sila dahilan ng kamatayan ng mga kababaryo natin at ng ating anak. Kagagawan nyo ng batang aswang na may kakaibang kapangyarihan. Matagal lang nangyari yon. Pagkatapos nun, wala na tayong nabalitaan na may masama silang ginawa. Sa matagal na panahong hindi natin nakita mag-ama, wala ring anumang balita na may gulo siyang dinala sa baryo. Napabuntong hininga si Lolita sa mga sinabi ng asawa.
Saka tumabi siya kay Nanding sa harap ng bintana habang nakatanaw din sa kawalan. Sa kabila nun, nag-iisip pa rin kami ng masama laban sa kanila. Dahil labis-labis ang sakit na nararamdaman mo nang mawala ang kaisa-isang anak natin, Nanding. Kaya ka naging ganyan. Tama ka, Lolita. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako. Inaamin ko yon. Kaya nga ang gusto ko ay gantihan ang pumaslang sa ating nag-iisang anak. Matatahimik lamang ako kung maipaghihiganti ko siya at mabibigyan ng katarungan. Yun nga kaya ang tama mong gawin. Bakit, Lolita? Naisip ko kasi, Nanding, matanda na tayo. Kahit pa makapaghiganti ka at mapatay mo ang mag-ama, hindi na maibabalik pa ang buhay ng ating anak. Tama naman ang sinabi mo, Lolita. Kaya nga, bakit hindi na lang natin gugulin ang ating natitirang buhay sa paglilibang at pagsasaya para magpatawad? Laban kakaunti na lang din ang taong ilalagi natin dito sa mundo. Nagbago na yata ang init ng hangin sa'yo, Lolita. Kanina lang sumasang-ayon ka sa gusto kong mangyari. Ngunit bakit ngayon ay tila nagbago na ang lahat sa'yo? Dahil ba sa mga sinabi ni Macario? Nabilog na ang ulo mo? Hindi naman sa ganun, Nanding. Ang sakin lang naman meron siyang katwiran. Kung ibigay na lang natin sa isa't isa ang kapayapaan ng buhay, tama na ang gulo at itigil na rin natin ang paghihiganti. Tigilan na ang sakitan. Dahil pareho lang din tayong nawalan ng mahal sa buhay. Namatay ba ng anak natin? Ngunit si Macario rin ay namatayan ng asawa. Kaya pareho lang nating nasaktan ng isa't isa. Sapat na ang gantihan. Tama na. Dahil madadagdagan lamang ang buhay na mawawala. Pero ikaw din ang nagsabi na matanda na tayo at kamatayan na din ang ating kahantungan. Kaya hindi na mahalaga sa akin kung mapaaga man ang kamatayan ko. Gusto kong bawian ng buhay na nagawa kong ipaghiganti ang ating anak. Ang sabi ko nga, maaaring ikapahamak mo yon. Pero wala akong magagawa kung maging matigas ang ulo mo at hindi mo ako pakikinggan. Pagkatapos ng pag-uusap na yon ng mag-asawa, ay nagtungo si Lolita sa puntod ng kanilang anak. Nais niyang mamalagi muna doon upang mabawasan man lang ang kanyang pangungulila. Samantalang si Nanding ay nagtungo sa kabilang baryo, kina Kapitan Oka. Gusto niyang kausapin ito upang isakatuparan ang kanilang plano laban sa mag-amang Aidan at Macario. Subalit ang naturang kapitan ay tila wala ng interes na tulungan siya. Di kaya pagsasayang lang ng oras ang gagawin natin, Nanding? Ano ba sinasabi mo, Oka? Sa palagay ko wala nang saysay pa ito. Pati ba naman ikaw, Oka? Ayaw mo na akong tulungan? Hindi lang ako makikinabang pag napatay natin ang batang aswang, kundi pati na din ang baryong nasasakupan mo. Nanding, ang nais mo ay pansarili lamang. Hindi talaga para sa kapayapaan ng aming baryo. Gusto mo lang kaming gamitin para magawa mo ang nais mo sa batang yon. Nasaksihan ko kaninang maayos na mag-isip ang bata. Hindi siya naging padalos-dalos. Bagamat may dugo siyang aswang, hindi siya gumagawa ng anumang kasamaan. Kaya hindi marapat na basta na lamang natin siyang patayin. Anong gusto mong gawin natin sa kanya ngayon? Bigyan natin siya ng pagkakataong mabuhay. Tutal, sila na mismo ang lumayo sa mga tao. Ibig sabihin nun, wala silang intensyon na manakit at gumawa ng gawain ng aswang. Bahala ka kung ayaw mo kong tulungan. Subalit, huwag mo kong sisisihin sa sandaling manggulo ang mag-amang yon dito sa baryo nyo. Huwag kang mag-alala. Kung dumating man ang sandaling yon, ay ako mismo ang papatay sa batang aswang na yon. Baka nakakalimutan mo, Nanding. Meron akong taglay na kapangyarihan mula sa sanga ng baging. Hindi ko yun makakalimutan, Oka. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ayaw mo kong tulungan para tapusin ang batang aswang. Meron ka namang magagamit na sandatang panlaban sa kanya. Sapagkat ginagamit ko lamang yon sa kabutihan. Hindi rin para sa pansariling nais lamang. Lalo na ang pumatay para lamang maghiganti. Dahil sa kawalan ng pag-asa,
na makukumbinsi pa ni Nanding si Kapitan Oka, nagpasya siyang magtungo mag-isa sa bundok kung saan naninirahan ang mag-ama. Nagmanman siya doon kung paano niya maisasagawa ang kanyang masamang plano. Naisip niyang mahihirapan siyang makalapit kina Aidan at Macario, lalo na't hindi gumagana ang kanyang medalyon. Kaya nag-isip siya ng ibang paraan. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang magtagumpay sa kanyang pakay. Kung paano niya gagawin yon, ay tanging siya lamang ang nakakaalam. Dahil kulang pa sa pagpaplano, ay bumalik muna si Nanding sa kapatagan. Nagtataka naman si Lolita sa ikinikilos ng asawang si Nanding ng mga sumunod na araw. Wala itong imik at tila malalim lagi ang iniisip. Hanggang minsan ay nakita niyang abala ang asawa sa paggagayak ng karne na pinamili nito sa bayan. Inilagay yun ni Nanding sa isang bayong. At para mabigyan naman ng kasagutan ang pagtataka ni Lolita, ay nilapitan niya ang kanyang asawa upang kausapin at alamin ang tungkol sa mga karne na inilagay sa loob ng bayong. Saan mo dadalhin ang mga karne na yan? Bakit ang dami naman yata? Dadaling ko to kina Aidan at Macario. Pupunta ako sa kanila mamaya, pagkatapos kong maihanda. Sandali, ano naman ang gagawin mo doon? Ako na nakakaalam nun, Lolita. Nanding, ang sabi ko tigilan mo na kung ano man ang mga plano mo. Lolita, dadaling ko ang mga karneng ito doon para sa batang si Aidan. Makikipag-ayos na ako sa kanila. Totoo ba, Nanding? Yan ba talaga ang gagawin mo? Oo nga. Bakit? Ano ba nasa isip mo? Basta, Nanding, kinakabahan ako sa'yo. Lolita, naisip kong tama ka sa mga sinabi mo noong mga nagdaang araw. Kailangan ko ng kalimutan ng mga nangyari dati pa at magpatuloy na lang sa payapang buhay. Kaya nga, nais kong makipag-ayos sa kanila at mabawasan na rin ang bigat na narito sa dibdib ko. Totoo ba yung mga sinasabi mo, Nanding? Hindi ka ba nagbibiro? Mukha ba ako nagbibiro, Lolita? Magpapakaabala ba ako ng ganito kung hindi totoo lahat ng ito? Taglit na natigilan at napaisip si Lolita. Kinakapa sa kanyang sarili kung dapat ba niyang paniwalaan ang mga sinabi ng asawa. Patuloy lang niyang pinagmasdan ang mga ginagawang paghahanda ni Nanding. Naroon pa rin sa kanyang puso ang pagdududa. Gusto mo ba sumama sa akin patungo kina Macario? Ikaw na lang, Nanding. Dito na lamang ako sa bahay. Magandang pagkakataon din sana ito para humingi ka ng tawad sa batang si Aidan. Minsan mo siyang nasaktan, hindi ba? Binato mo siya sa ulo ng bato nung una kayo nagkita. Kaya naman, mas mainam kung sasama ka sa akin. Kaya lamang parang hindi pa din ako makapaniwala sa ginagawa mong yan. Para kasing may mali. Anong mali naman dito sa ginagawa ko, Lolita? Pambihira ka naman. Hindi ba yun ang gusto mo? Ang kalimutan na ang nakaraan. Kaya nga sinusubukan ko ng kalimutan ang lahat para maging maayos na ang buhay natin. Hindi ka pa din ba naniniwala? Hindi lang talaga ako makapaniwala na talagang makikipag-ayos ka na sa kanila. Pagod na ako mabuhay sa galit, Lolita. Ang gusto ko na lang ngayon ay mabuhay ng payapa at walang anumang iniisip. Hindi ba't yun ang sinabi mo sa akin? Kaya nga dapat ay maging masaya ka na ngayon. Salamat naman kung ganon. Kung yan talaga ang dahilan mo, sasama na ako sa iyo sa pagpunta kina Macario at Aidan para makahingi ng sorry sa kanila. Subalit ang mga sinabi ni Nanding sa asawa ay taliwas sa kanyang pinaplano. Itinago niya yon dahil ayaw niyang maging sagabal ito. Lahat ng mga ginagawa niya ay parte ng kanyang mga plano. Magpapanggap siyang mabait sa harap ng mag-ama para makalapit siya sa mga ito. Kaya nga naghanda siya ng karne para ibigay sa mag-ama. Sa araw na yon ay isasagawa ng matandang lalaki ang kanyang plano. Kapag nakuha na niya ang loob ng mag-ama, sa kanya sasamantalahin ng pagkakataon para gawin ang kanyang plano. Ang patayin si Aidan, ang batang anak ng aswang. Labis ang pagtataka ni na Macario sa hindi inaasahang pagdating ng kanyang mga bisitang sina Nanding at Lolita. Tulad ng binanggit ng matandang lalaki, may pasalubong siyang mga karne
para sa batang si Aidan. Umaasa siyang kakagating na mag-ama ang ipapakita niyang bait-baitan para magawa niya ang bahagi ng kanyang plano. Macario, nais pala naming humingi ng paumanhin sa nangyari nung nakaraang araw. Nasaktan ko ang anak mo nang hindi ko sinasadya. Ano bang klaseng palabas to? Nung isang araw lang galit na galit kayo sa akin at sa anak ko. Tapos ngayon narito kayo sa aming bahay na parang maamong tupang humihingi ng tawad. May dala pa kayong karne para sa amin ng anak ko. Totoo ang sinasabi ng asawa ko sa iyo, Macario. Narito kami para makipag-ayos na sa inyo. Kalimutan na lamang natin ang mga nangyari sa mga nakaraang panahon. Talaga bang ikaw ang nagsasalita, Nanding? Sa pagkakaalam ko, ay hindi ka marunong makalimot. Baka naman, dahil nawalan na ng bisa ang medalyon nyo, kaya kayo nakikipag-ayos sa amin. Kami na nagpapakumbaba at tumihingi ng tawad. Parang binabastos mo pa kami ng asawa ko. Hayaan mo na, Nanding. Umalis na lamang tayo dito. Siguro nga, ay wala ng pag-asa na magkaayos pa ang mga pamilya natin. Kaya nga makabubuting, wag na lang siguro tayo magkita-kita at mag-usap katulad sa mga nakalipas na 10 taon. Mas magiging tahimik pa at payapa ang bawat isa. Hindi, Lolita. Hindi tayo aalis dito. Pero Nanding, hindi kayang tanggapin ni Nanding ang ating pakikipagkasundo. Hindi ako papayag na basta na lang tayo bastusin ng mga ito. Nanding, tayo na. Tayong kusang pumunta dito sa bahay nila, hindi ba? Kayaan nyo man na maging pagtanggap nila sa atin, dapat nating tanggapin. Pero, hindi niya tayo dapat binabastos ng ganito. Ganyan ba ang tunay na humihingi ng tawad? Mapagmataas pa din. Umuwi na kayo, dahil baka mauwi sa kung saan ang usapang ito. Oo, Macario. Aalis na kami ng asawa ko. Pasensya ka na talaga kung naabala ka pa namin. Nararamdaman ko na tunay ang paghingi mo ng tawad, Lolita. Subalit si Nanding ay hindi ko maramdaman ang katotohanan sa mga sinasabi niya. Natitiyak kung may masama siyang balak sa pagpunta rito. Tama ka, Macario. Hindi na talaga madaling mauto. Dahil natunugan mo kagad ang plano ko. Pagkatapos magsalita ni Nanding, inilabas na niya kagad ang patalim na itinago niya sa bayong na kanyang daladala. Kinalawit ng kanyang braso ang leeg ni Macario at tinutukan yon ng patalim. Nabigla naman si Lolita sa ikinilos ng kanyang asawa. Nanding! Nanding, ano ka ba? Ano itong ginagawa mo? Bahagi ito ng aking plano, Lolita. Bitiwan mo yung hawak mong patalim, Nanding. Baka masaksak mo si Macario. Itigil mo yan. Yun naman talaga ang pakay ko. Kaya ako na parito. Ang patayin ang mag-amang ito. Sige, kung yan ang ikatatahimik ng kalooban mo, Nanding, patayin mo na ako para matapos na ang lahat ng gulong ito. Dahil pagod na rin ako ng kakatago ng ilang taon. Nanding, makinig ka naman sa akin. Nakikiusap ako, tama na yan. Walang magandang patutunguhan ang gagawin mong ito. Tama na yan, Nanding. Tumigil ka. Alam ko ang ginagawa ko, Lolita. Kaya pwede ba? Huwag mo akong pakialaman. Samantala, ng mga sandaling yon ay pauwi pa lang ng bahay si Aidan mula sa gubat. Kumuha ito ng panggatong nila sa pagluluto, kaya naiwang mag-isa sa bahay ang kanyang ama. Ganun na lamang ang gulat ng bata nang pagbalik niya ay naroon sa kanilang kubo si Nanding at Lolita. Sa gawing likod ng kubo siya dumaan. Nakita rin niya na nasa panganib ang kanyang ama dahil nakatutok ang patalim sa leeg nito. Huwag po! Maawa po kayo! Huwag niyo po sasaktan ang tatay ko! Narinig ni Macario ang sigaw ng anak niyang si Aidan mula sa kanyang likuran. Nakatalikod siya sa pintuan kaya hindi niya nakita ang pagdating ng kanyang anak. Buti naman at nandito ka na, bata. Heto ang para sa'yo. Kasabay nun ay may inihagis na kung anong pulbos si Nanding sa kinaroroonan ni Aidan. Habang patuloy na nakahawak sa isang kamay ang patalim, nakatutok pa rin yun sa leeg ni Macario. Pagkatapos na maamoy ni Aidan ang nasabing pulbos, nabuwal ito sa lupa
at nawalan ng malay. Doon lamang ibinaba ni Lolo Nanding ang patalim na nakatutok kay Macario at pinakawalan ito. Anong pulbos ang inihagis mo sa mukha niya? Hayop ka! Wala ka talagang puso! Pinulbos na bawang. Yun ang inihagis ko sa mukha ng anak mo. Napakasama mo! Wala ka talagang awa, Nanding! Para kahit hindi gumana ang kapangyarihan ng aking medalyon, madali ko pa rin siyang matatalo dahil sa pinulbos na bawang. Hayop ka! Papatayin kitang walang hiya ka! Nakahanda na sanang sumugod si Macario kay Nanding, subalit biglang iniharang ni Lolita ang kanyang sarili. Pag! Hindi ka makakalapit sa asawa ko! Huwag mo siya saktan, Macario. Nakikiusap ako. Matanda na siya at mahina na. Kung ikukumpara sa iyo. Umalis ka sa harapan niya, Lolita. Hindi ko nais na saktan ka din. Yang masamang asawa mo lang ang nais kong saktan. Ano na, Macario? Mahina ka pa rin hanggang ngayon. Kasi, puso pa din ang pinapairal mo. Hindi ka makakalapit. Dahil sa nakaharang ang asawa ko sa katawan ko. Yang kahinaan mong yan ang magiging sandata ko para matalo ka sa laban natin. Pasensya na, Lolita. Pag hindi ka pa umalis dyan sa harapan ng asawa mo, mapipilitan akong pati ikaw ay saktan ko. Sige, gawin mo yon. Saktan mo na ang asawa ko. Ipakita mo na ang tunay mong kulay na may tinatago ka ding kasamaan sa pagkatao mo. Hindi na nakayanan pampigilan ni Macario ang kanyang sarili. Hinila niya ang braso ni Aling Lolita upang maialis ito sa pagkakaharang sa katawan ni Nanding. Yun ang sandaling hinihintay ng matandang lalaki. Dahil sa pagkatapos na makaalis ang katawan ng kanyang asawa sa kanyang harapan, inundayan niya na kagad ng saksak sa tagiliran si Macario. Masaganang dugo agad ang lumabas sa kanyang tadyang, kaya unti-unting nabuwal sa lupa si Macario at bumagsak na walang malay. Dahil nga sa pangyayaring yon, napatakbo sa labas ng bahay si Lolita. Hindi niya malaman kung saan siya tutungo ng mga sandaling yon, hanggang sa maisip niya si Kapitan Oka. Tutungo siya sa bahay ng kapitan upang humingi ng tulong. Nais ni Lolita na pigilan ni Kapitan ang kanyang asawa sa ginawa nitong pananakit sa mag-ama. Pero may kalayuan yon mula sa gubat. Ngunit ganun na lamang ang pagtataka ni Lolita nang makita sa gubat si Kapitan Oka. Dahil nalaman ng kapitan ang ginawang pagtungo ni Nanding sa lugar ni Macario. Naisip ng kapitan na may gagawin itong hindi maganda, kaya nagpasya itong sumunod sa kanila. Anong nangyayari sa inyo, Lolita? Bakit ka umahangos? Kapitan, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako. Si Nanding, nandun siya kina Macario. Halos magkanda utal-utal sa pagsasalita ang matandang babae dahil sa matinding takot. Kaya nga ako nandito sa gubat dahil nalaman kong itinuloy pa rin ni Nanding ang plano niya. Sumama kayo sa akin, Kapitan Oka. Sinaksak ni Nanding si Macario. Magmadali tayo, Kapitan. Baka pati yung batang si Aidan ay mapatay na din niya. Mabuti na lang talaga at naisipan kong dalhin ang aking sandata. Isang kakaiba at pambihirang baging ang taglay ni Kapitan Oka. Minana pa niya yon sa kanyang mga ninuno. Nagagamit niya ito para sa pagtatanggol at paggawa ng mabuti. Pagdating ni Kapitan Oka at Lolita sa lugar ni Macario, ay naabutan nilang nakatali ang bata sa isang sanga ng puno. Wala roon ang ama ni Aidan. Pabaliktad ang ginawang pagtali ni Nanding sa katawan ng bata. Ang ulo nito ang nakatutok sa lupa, samantalang ang paa naman ay nasa itaas. Wala pa ding malay ang bata ng sandaling yon. Ang kanyang buhok ay unti-unti pa ding humahaba kahit wala na siyang malay. Kaya ibinuhol ni Nanding ang bahagi ng mahabang buhok ni Aidan sa sanga ng puno. Ang buhok na rin ng bata ang ginamit mismo ni Nanding para maging panali niya sa katawan ni Aidan. Sa ganung paraan, kapag nanlaban siya, ay hihigpit ang pagkakatali ng kanyang buhok sa kanyang sariling katawan. Kung bibitaw naman ang buhok niya sa sanga, ay tiyak na mahuhulog ang bata sa lupa.
Samantalang ang bahay kubo ng mag-ama ay nagliliyab dahil sa matinding apoy na kumakain dito. Nagawa na ring sindihan ni Nanding ang bahay ng mag-ama na bahagi ng kanyang paghihiganti. Nakatayo si Nanding sa harapan ng bahay na nasusunog. Hindi makapaniwala si Lolita sa kasamaang nasasaksihan niya mula sa kanyang asawa. Anong ginawa mo kay Macario? Sinunog mo ba siya sa loob ng bahay nila? Oo, yan ang ganti ko sa kanya sa pagkamatay ng anak ko. Napakasama mo, Nanding. Hindi mo na dapat ginawa yun sa kanya. Sa tingin mo ba, ay ikakatuwa ng anak mo ang kasamaang ito na ginawa mo? Pero natitiyak kong matatahimik na siya ngayon dahil naipaghiganti ko na ang pagkamatay niya. Wala na. Pinadilim na talaga ng galit at pot ang puso mo. Masama ka ng tao. Masahol ka pa sa demonyo. Siguro nga, masama na akong tao at masahol pa ako sa demonyo. Pero ginawa ko lamang ang ipinangako ko sa libingan ng anak ko. Ang may paghiganti ko ang naging kamatayan niya. Pagkasabi nun, ay biglang nagliwanag ang medalyon ni Nanding. Ngunit kakaiba ang liwanag na yun kaysa dati nung unang ginagamit niya yun para gumawa ng kabutihan. Hanggang sa ang kulay pulang liwanag ay bumalot sa buong katawan ng matandang lalaki. Nakakasilaw ang liwanag na yun, kaya naman hindi makatingin ng diretso sina Kapitan Oka at Lolita sa kanya. Pagkatapos ng matinding liwanag na yun, ay sumiklab ang apoy mula sa katawan ng matandang lalaki. Hanggang sa lamunin na naglalagablab na apoy ang buong katawan ni Mang Nanding. Hindi malaman ni Lolita at Kapitan Oka ang gagawin kung paano nila tutulungan at papatayin ng apoy na sumusunog sa katawan ni Nanding. Tanging malalakas na palahaw at pagluha ang nagawa ni Lolita habang pinapanood niya na lang ang asawa habang nilalamon ng apoy na nagmula sa kanyang medalyon. Ang kanyang kasamaan at paghahangad na mapahamak ang kapwa ang tumapos mismo sa buhay niya. Tunay na hindi talaga para sa kasamaan ang medalyon dahil yun ay para lang sa mga mabubuti ang puso. Nang ganap ng masunog ang katawan ni Nanding, bumagsak sa lupa ang medalyon, saka yun pinulot ni Kapitan Oka. Walang init na naramdaman ang lalaki nang damputin ang medalyon. Pagkatapos ay isinuot yun sa kanyang leeg. Tila kakaibang lakas naman at kapangyarihan ang naramdaman niyang pumasok sa kanyang pagkatao. Samantala ng oras na yon ay unti-unti nang nagkakamalay si Aidan. Hindi niya malaman kung paano siya makakawala sa higpit ng pagkakatali sa kanya. Aling Lolita! Kapitan! Tulungan niyo po ako! Bagamat hirap na makapagsalita, ay pinilit pa din ni Aidan ang kanyang sarili. Nais niyang makawala doon upang matulungan niya ang kanyang ama. Anong gagawin natin, Oka? Paano natin tutulungan ang bata? Hindi ko din alam, pero susubukan kong gamitin ang medalyong ito upang mailigtas si Aidan. Hindi alam ni Kapitan ang orasyon para magamit ang medalyon, subalit pusa yung lumabas sa kanyang mga labi. Parang may sariling buhay ang kanyang bibig sa bawat pagbigkas niya ng mga kataga. Pagkatapos nun, ay lumiwanag ang medalyon. Isinalin ng medalyon ang liwanag na yon sa sanga ng baging na tangan ni Kapitan Oka. Unti-unting humaba ang baging. Pagkatapos ay tila may buhay itong pumulupot sa katawan ni Aidan na nakasabit sa sanga ng puno. Hanggang sa unti-unting gumalaw ang nagliliwanag na baging sa katawan ng bata. Dahan-dahang ibinaba ng mahiwagang baging ang katawan ni Aidan sa lupa. Nang sandaling yon, akala ni na Kapitan Oka at Lolita ay bibitiwan na ng mahiwagang baging ang katawan ng bata. Subalit nanatili itong nakapalupot sa kanya. Nang ganap nang makabalik sa normal ang haba ng buhok ng bata, unti-unting kumilos ang mahiwagang baging patungo sa ulo niya. Pagkatapos ay pumulupot naman yun sa kanyang buhok. Sa kakusang nalagas ang mga buhok ni Aidan. Naubos ang lahat ng kanyang buhok, sanhi, para maging kalbo siya.
Pagkatapos ay nabalot na matinding liwanag ang katawan ng batang si Aidan. Dahil sa liwanag na yon, ay halos hindi siya makita ni Lolita at Kapitan Oka. Saglit pa ay may lumabas na napakaitim na usok mula sa kanyang mga mata. Nang makalabas na sa katawan ng bata ang usok, binitiwan na siya ng mahiwagang baging na pumupulupot sa kanyang katawan. Wala itong malay na bumagsak sa lupa. Nilapitan ni Lolita at Kapitan Oka ang walang malay na bata. Tiniyak kung humihinga pa ba ito. Nakahinga naman ng maluwag ang dalawa nang malamang buhay pa si Aidan. Ilang sandali pa ay iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Saka muling nagsalita. Sino po kayo? Ako si Kapitan Oka. Siya naman ang Lola Lolita mo. Hindi ko po kayo kilala. Bakit po ako nandito? Ano pong lugar ito? Teka, hindi mo talaga kami kilala? Hindi po. Saglit na nagkatinginan si Lola Lolita at Kapitan Oka. Hindi nila mawari kung anong nangyayari sa batang si Aidan pagkatapos ng mga nangyari. Samantala, napagawi naman ang tingin ni Aidan sa bahay kubo na nasusunog pa rin ng pagkakataong yon. Hala, bakit po nasusunog ang bahay na yon? Kaninong bahay po yon? Bahay nyo, ng iyong ama na si Macario. Macario? Aking ama? Wala po talaga akong maalala. Kahit po pangalan ko, hindi ko rin po maalala. Aidan. Aidan ang pangalan mo, iho. Ako po si Aidan. Tama ka. Aidan ang pangalan mo. Kung tatay ko po ang nasa loob ng bahay na nasusunog, ibig sabihin, wala na po akong pamilya ngayon. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, kami na ni Lola Lolita ang pamilya mo. Mula ngayon, sa akin ka natitira. Bagong buhay ang ibibigay ko sa'yo dahil sa bagong pagkatao mo. Hindi makapaniwala ang dalawa sa naging epekto ng pinagsamang kapangyarihan ng medalyon at mahiwagang baging sa pagkatao ng batang si Aidan. Lahat ng alaala niya sa kanyang nakaraang buhay ay nabura at ang pagkakaroon nito ng bagong pagkatao, kasabay ng paglalaho ng kapangyarihan ng kanyang buhok, ay ang pagkawala din ng kanyang pagiging aswang. Ama lang na mangyari yon upang hindi na rin niya maalala pa ang sakit ng nakaraan. Para na rin sa bagong buhay at pagkatao na meron ngayon ang batang si Aidan. Subalit ang tanging naiwang luma sa kanya ay ang kabutihan ng kanyang puso na gagamitin niya bilang bagong taong mortal. Ngayon ay mabubuhay na siya sa kanyang bagong katauhan at sa bagong pamilya. Bawat hirap at pasakit na ating nararanasan sa kasalukuyan ay hindi permanente. Darating ang liwanag sa ating bagong buhay, kasama ang pagbabago ng ating pagkatao. Merong mga mawawala at may darating din na bago. Subalit, huwag nating kalimutan ang bawat aral na natututunan natin sa mga nakaraang karanasan. Dahil ito ang magbibigay sa atin ng lakas at panibagong pag-asa upang ipagpatuloy ang payapang buhay na inaasam ng bawat isa.